nakita ko po si dating wife ni Pastor Alan. Welcome. Hindi ba Kapampangan? Pero hindi ka lang marunong. Naintindihan mo lang. Okay, welcome. Welcome na siguro. Kasama mo sila. Ganun pa rin yung testimony ni Rene, no? Sa taga lang. No? Okay. Ganun gawa yung Panginoon. Basahin ko sa inyo yung aking text. Kasi kuminyan tayo ngayon. Sa Isaiah 53:5. Alam ko, familiar kayo dito. Para sa akin lang, no? Isa ito sa pinaka-classic na verse sa Bible tungkol sa kamatayan ni Jesus Christ sa cross. Itong Isaiah 53. Verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Pinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ay gumaling tayo. Manalangin po tayo. Aming Amang nasa langit, marami pong muling salamat sa inyo dahil binigyan mo kami ng pribileyo at pagkakataon na ang inyong salita ay mabigyan ng oras para marinig po namin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maunawaan namin ang mga salitang ito na muli namin pag-aaralan. Anumang katotohanan na nakatago rito, ay ihayon po niyo sa amin. Alam niyo naman po, bawat isa sa amin ay nangangailangan na maliwanagan ng inyong salita. Mababa po kaming humihingi sa inyo ng awa. Nagsalita po kayo sa amin sa pamamagitan ng mga salitang ito. At magaling sa amin ang tunong pagsamba at pagkakilala sa inyo. Tulungan mo rin ako dahil wala rin po ako magagawa. Hindi niyo ako papatnubayan sa aking pag-share ng inyong salita. At nawa kayo ay maitanghal, kayo ay mapasalamatan po amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kanino ko ba naibigay yung title natin? Si Rose. Ano yung title natin, Rose? Naibigay ko sa'yo. Okay. Dalas nyo naman pong ma-encounter yan, no? Substitutionary atonement. Ibig lang sabihin yan sa simpleng o babaw na kahulugan, si Kristo ang pumalit sa atin. It's supposed to be tayo ang parurusahan ng Diyos. Alam niyo, kung iniisip niyo na tatanggapin mo yung parusa ng Diyos, pwede rin kahit hindi si Kristo. Paano? Pupunta ka ng impyerno. Hindi niyo ako? Diba nga? Ayaw mong dalhin ni Kristo yung kasalanan mo, ikaw ang magdadala. Pwede rin yun. Kaya lang gagarahay ka sa impyerno. At yun ay eternal. Naniniwala ako yan. Gusto mo yun? Yan ang lang parusang nararapat sa iyo. Di ba? Alam nyo, nabubuhay tayo sa isang moral universe. Itong daigdig na ito, dahil na Diyos ang naglalang, alam natin, supposed to be moral ito. Kaya ngayon nagkakamali, pinarurusahan natin. Hindi ko lang babanggitin yung pangalan, sino ba yung pastor na may kaso na nagre-rape? Gano'n. Hindi ko babanggitin yung pangalan. Pero maraming naniniwala, marami siyang inargabyado, mga dalaga, mga batang bayan. Sino ba yun?
nakakulong ngayon, nginikot nanda kayo, ita ba dapat yung kung totoo yun? Yes. Sisigaw tayo, supposed to be, kailangan niyang iparusan. Bakit? Ang kasalanan dapat pagbayaran. Although wala pang trial yun, kaya lang very obvious na din yung mga ebidensya. Bisay, kahit sinong tao na nagkasala, sisigaw tayo, maghihiganti ka talaga. Dapat talagang tarusan. Di ba? Kahit ako, magkakasala ako, o sino man sa atin. Dapat parusahan ang nagkasala. Ingkutan ko ini. O ti Kristo. Bakit si Kristo? Kasi ang ibig sabihin ng cross, parusa yan. Alam niyo ba yun? Madalas nating marinig, pag-ibig, justisya. Tama yun. Pero alam di ba si Kristo, pinarusahan dyan. Parusa yan. Kaya lang, parusang hindi niya. That's the point. Yung krimen, yung parusa, yung kasalanan, hindi siya ang gumawa nun. Kaya sino gumawa? Well, ayon sa Bible ko, ako at kayo. Dahil nakikita ng Panginoon, ayaw niya ang bawat isa sa atin. Hindi ba biblical naman yon? Ayaw ng Diyos na ang sino man ay hamak. Hindi dumating sa pagsisisi, maligtas. Para sa akin hindi mo talaga pwedeng tanggalin yung cross bilang sagisag sa isang kapilya ng isang Kristiyano. Kailangan nakita natin yung sagisag Hindi ba? Bakit? Yan ang mensahe ng ating kaligtasan. Ewari Pablo, kay 6:14 Galatians, huwag nawa ako magmapuri maliban sa krus ng Panginoon Yesu Kristo. Sa Kanya, yan ang Kanyang boasting, yan ang Kanyang kapurihan Yan ang sigla ng Kanyang buhay. Lahat ng mensahe ng Kanyang ginagawa. Yung cross. Remember, kailan mo tayo nag-celebrate dito ng birthday ni Jesus Christ? August na yun? Ay, August. December. Sa Betis kami at 12 dito, 21. Okay na yan, nag-birthday. I-celebrate tayo. Kasi meron naman talagang ipinanganak But ladies and gentlemen, hindi yung kapanganakan ni Kristo ang nagligtas sa atin. Nakiramdam kayo? Yes, kailangan yun, ipinanganak siya. Pero hindi yung kanyang birth ang siyang nag-save sa atin. Hindi yan yung kanyang teaching. Yung teaching ni Jesus Christ. Absolute yun. Pag sinabi ni Christ, yun ang totoo. Hindi siya katulad namin kapag tayo ay may mga aral, hindi ka sure, nagtatanungan tayo. Pero si Jesus Christ, yung kanyang teaching, kakatitiyak ka. Pero hindi rin yun ang nag-save sa atin. Nasusuwi ba yun? Ang teaching ni Christ talaga, sabihin natin, walang katulad yung aral ng Panginoong Yesu Kristo. Bakit? Kasi truth Di ba yun ang hinahanap natin sa buhay? Truth. Kay Christ yan Ako, kung nasa kapilya ako, nag-attend ako ng pagtitipon, hindi ko naman hinahanap yung saya lang Hindi lang yun Hindi yung dynamic, yung magaling yung magsalita. Hindi lang naman yan. Gusto ko truth. Gusto ko yung totoo, truth. Kanino makukuha yun? Jesus Christ. Pero huwag kayo magbigla. Aliw kayong teaching na yung mag-save ka na tao. Okay. Hindi rin yung kanyang himala.
Yung miracles ni Jesus Christ, divine talaga yon. At ako'y naniniwala doon. Bakit? Kapag nung pinag-uusapan ng Diyos, walang bagay na yung mahirap sa Kanya. Totoo yung himala ni Jesus Christ. Okay? His birth, teaching, that even His moral perfection. Kristo wala yung kasalanan. I imagine niyo, yung tao, ang isang tao naglalakad dyan na walang patik, walang kasalanan. Perfect life. Siyempre, hindi pa ako nakakita ng gano'n. Kaya lang, yung sinasabi ng Bible, si Jesus Christ, hindi siya nagkasala. Yung kanyang moral perfection, and yet at the same time, minamahal na kapatid, hindi yung nag-save sa atin yung kanyang moral perfection. Hindi yung kanyang birth, sabi, inulit ko, hindi yung kanyang teaching. Ano nag-save sa atin? His death on the cross of Calvary's Hill. Ang nag-save sa atin, yung kanyang death, oh yes. Ibig sabihin, kahit ipinanganak siya, kahit nagturo siya, kahit ang kanyang buhay perfect, kahit lahat ng himala ay ginawa niya, kung hindi siya namatay, walang kapatawaran sa ating kasalanan. So lahat ng ginawa niya ay mahalaga, pero yung climax, yung sukdulan ng kanyang ginawa ay ang cross. Yung resurrection, ano lang yan? Confirmation na lang. Kasi sa cross pa lang, sinabi niya, it is finished. Finish na. Tapos yung resurrection, confirmation na lang. Natapos na. Inaalala natin ngayong na kapag yan inaalala mo at nandyan ka, hindi pwedeng hindi ka maluluha. Sa totoo lang. Bakit? Kasi yung ginawa niya sa iyo eh. At yung sakripisyong ginawa ng Panginoon sa iyo. Napanood ko yung Passion of the Christ. Napanood niyo yun? Hindi ako scholar, hindi ako malalim sa pag-aaral. Pero napanood ko lang. Siyempre, hindi naman lahat yun na masasabi natin 100%. Pero ang daming katotohanan doon. Napansin niyo yung kanyang si Christ nung siya ay ibinigay kay Pilato. Dinideliver ni Pilato sa mga Roman lictors na tinatawag, yung mga Romanong, mga berdugo. Dalaki nun, tapos sinitin siya yung mga nagkasala, nakahilera. Mga offenders yun, mga nagkasala yun. Ang gagawin nila, itatali nila sa kolum. Siya poste. Tapos, hahampasin yun. Okay, hindi ba napanood natin yun? Sabi nga nung nakausap ko, wala na to. Sabi niya, sobra yung pelikula ngayon eh. Sobra yung pelikula ngayon eh. Kasi nga naman, pag nakita mo physically, pero totoo yun. Bakit? Nagkulay ube si Kristo doon. Nang maga, binugbog yung kanyang mata. At ayon sa mga sinasabi ng mga nag-aaral, alam niyo, puro hampas yun, yung pinaghampas sa kanya, mga buto raw ng yun, baka yata. Ang tutulis nun. At nagkakaugnay yun. Tapos ihampas sa katawan ni Kristo, ayon sa mga historiador. Sabi nila, pag hinampas mo yun, ang mangyayari, nalacerate, linalaslas yung laman at sumasama doon. Siguro yung sasabihan ko, di takpa mo, konti lang siguro dahil wala naman ako doon at saka hindi ako magaling. Hindi ako ako nag-research, malalang tungkol kayong bagay niya. Pero badly speaking, yung kamatayan ni Kristo, hindi lang kamatayan. Para sa akin, kapag sinabing dugo sa Bible, violent yun. Excruciating death. A violent death. Narinig niyo ba yung salitang namatay siya? Pero ang sakit ng kanyang pagkamatay. Nung yung pinsan ko namatay doon sa isang hospital, sabi ng pinsan kong babae sa akin, kasi pinsan ko yung lalaki, Hoy, sabi niya sa akin, kasakit na pangamatay. Di ba, namatay na siya, pero yung kanyang kamatay, ang sakit mo, sabi niya,
naghirap siya talaga. Ang sakit ng kanyang kamatayan. Kasi mga kamatayan bigla, di ba? May kamatayan sa sakit. Pero yung sinasabi sa akin, yung pinsan ko, sabi sa akin, nung nakita ko yung pinsan ko, yung kapatid niya, sabi niya, hirap na hirap siya. Ang sakit ng kanyang kamatayan. Sabi niya, ang sakit ng kanyang kamatayan. Di ba meron ganon? Now, multiply that by infinity kay Jesus Christ. Tingnan nyo. Ibig sabihin, pag tinignan mo si Christ, naniniwala ako, nangulay ubi yun. Bugbog, kasi yung kanyang naranasan. Ang Panginoon. So yung sinabi ko, konti lang siguro yun. Baka kayo, maraming alam tungkol sa bagay nito. Nakatali siya at nahampas siya. Nalalagas. At sabi nga, ang tutulis doon, sumasama yung kanyang laman pag kinuha yan. At napanood ko yung mga berdugo yun. Siguro, yung mga pumapalo doon, yung buong litid nila, yung buong lakas, pinapalo talaga. Kaya nga sabi ng nakausap ko, nung mapanood yung The Passion of the Christ, sobra, Alam mo, yan natanggap na Antita Piling Milyari. At ang maging rito, hindi siya pinarurusahan dahil mayroong nagawa ng kasalanan. Siya ay tumatanggap ng parusa sa kasalanan ng iba. Yan ang ibig sabihin ng substitutionary atonement. Na si Kristo, ang kanyang kamatayan, ay kapalit natin. Kaya ipanililiwanag ko sa inyo tulad ito. Para maintindihan nyo, paano tayo naligtas? Ba't nangyari ito? Tingnan natin yung 2 Corinthians 5:21. Ganito ipinipresenta ni Pablo yung substitution na tinatawag or yung vicarious death ni Jesus Christ. Yung ang inosente ay pumalit sa mga guilty. Pag binasa natin, tingnan nga natin ito. Para sa ating kapakanan, pansinan tayo ito. Okay? Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya. Sino siya? Jesus Christ. Ibig sabihin, minsan, once and for all, si Kristo ay hindi nagkasala. Huwag niyo sabihin, maging makasalanan, hindi nga siya nagkasala. So, ginawa niyang may kasalanan na hindi upang sa kanya tayo'y maging katiran ng Diyos. Yan ang sa kanyang suffering, hindi ko kaya po ita. Kristo, naman, basta di pa ako kayong krus, makanya ko, buong yun. Nagsimula sa pagdurusa, nagtapos sa kaligtasan. It all began in His suffering, but it ends in our healing. Sino gumaling? Wow, hallelujah. Tayo. Meron tanong ko. Who put Jesus on the cross? Sino ang nagdala sa kanya sa krus? Sa unang sulyap, siyempre isipan na mo, ay niya ay Kristo, may pako na king krus. Pintak sila Judas Kaya pumakanyan. Siya ay pinagkanulo at ibinenda ng magano. Gawin? Ha? Samasan mo. Dito lang. Di ba 30 piraso pila? Binigay kay Pilato. Si Pilato ba ang nagdala kay Kristo sa krus? Di ba si Pilato, alam niya si Kristo ay inosente. Hindi po ba? Kasama sila, absolutely, certainly, guilty sila.
Na mga Hudyo ba ang nagpako kay Kristo? Of course, kasama sila. Romano ba? Kasama sila. Pero hindi lang sila. They and we put Jesus on the cross. Ako, amoy kayo. Ay, hindi nyo nila. At yung again, ayan, ito cross. Ito cross. Ba't nangyari yan? Tandaan niyo, Kristo, inosente yun. Kinuha niya lang yung lugar. My sin did this. Sino man kaya kayong magreklamo kaya? Sabi ko, akong ginawa ka niyan. Ang buhay kayo. Pag may pride kayo sa buhay, kayo yan. Ikay yung mapaginanakit. Ikay yung mapalibuntok. Yapin yan. Kayo mayabang. Unbelief. Yan. Ikay yung para-para akong tayin. Ako may gawa nito. Hindi ako sanay sa mga awiting contemporary. Pero meron akong isang narinig na awiting. Above all. Sino yan nun? Hindi ako nagkakamali, kanta ito ni Michael W. Smith. Above all kingdom, nabababang. Nakikiusto ako, pwede lang, ano dyan ba? Alan. Kabsado. Pero yan, na-realize tayo ganito. Okay. Kasi meron namang magagandang mga contemporary. Meron. Hindi lang puro hymnals. Pero tingnan natin ito, ano ang pwede natin yan. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom in all the ways of man. You were there before the world. Sa akin correct me kung baka nagkakamali ako. Tinutukoy dyan ang Panginoon, di ba? Siya yung may gawa, siya yung may likha. No. Creation yan. Talagang naman ang Panginoon above all. Okay? Ano yung susunod na verse? Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, above all wealth, and the treasures of the earth, there's no way to measure what's your worth. Tingnan niyo yan. Mas dakila pa yan. Crucified, laid behind a stone, you live to die. Sabi. Dapat bago yan. Dumating si Kristo, higit sa lahat, para mamatay. Okay? Para mamatay. Yan ang ipinunta ni Kristo rito, hindi lang siya pinanganak, hindi para mamatay. You live to die, rejected and tama. Di ba? Like, dito ako na-arresto You took the cross and told of me, ako yung isip ni Kristo. Nurasta ko siya. Ako. Kayo yun. Ngayon, hindi mo siya isipin? Babaliwalayan mo siya? Isipin mo yung sarili mo? My friend. Bring mo sabihin, hindi sinungaling ang Diyos. Pag sinabi ng Bible na si Kristo ay namatay sa ating mga kasalanan, totoo yun. You took the fall and told of me, wow. Hallelujah. Above all. Meron akong narinig na aral, sabi niya, mas dakila pa yung redemption kaysa sa creation. Hiramin ko lang yun. Oo nga naman. Mas dakila yung pagtubos kaysa sa pagkakalikha. Bakit? Well, siguro, isipin lang natin. Nung likhayin ng Diyos ang daigdig, lahat ng bagay, nagsalita lang siya, di ba?
Pero nung iligtas tayo, inihantay niya ang kanyang sarili para sa ating kasalanan. Crucified. Hindi ako sanay dyan. Hindi kaya masyadong bago yan. Pero, ganyan naman. Alam mo, genius yung bigletro ka. Tapos sabi na, you took the fall and thought of me about what? Hindi ka ba iiyak niyan? Hindi mo mararamdaman yan sa iyong buhay. Nang iyong manlilikha ay nagkatawang daw at iniyalay ang iyong sarili. Remember, si Kristo hindi lang siya namatay. Hindi lang siya namatay. Namatay siya sa ating mga kasalanan. He died for our sins. Kung si Kristo ay hindi namatay sa ating kasalanan, wala siyang katulad, pagkakaiba sa mga bayani. Mga namatay din sila eh. Pero si Kristo ba? Yung inosente, kinuha niya yung lugar ng mga guilty, ng mga makasalanan. Kaya kanina ko pa sinasabi sa inyo, sabi ko, ako, kayo, tayong may gawa niyan. Certainly, siyempre, Demodio, Pilato, Judas, of course, pero hindi lang sila, kasama tayo doon. Now, tatanungin kita, dapat responsable ka king kasalanan. Ibig sabihin nun, ang magtuturo, responsible ka sa iyong kasalanan. Hindi sila. Ano sabi dito? Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Remember, pag sinabi ipinako sa krus yan, binutasan talaga yan. Binutas ko talagang excruciating, violenting kamatayan ng Jesus Christ. Siya'y nasugatan sa ating pagsuway. Ano ibig sabihin? Anong pagsuway? Transgressions, di ba? Sa English, transgression. Ano ibig sabihin? Transgression. O pagsuway. Sa kasalanan mo, walang ibang may kasalanan kundi ikaw. Di ba? Sinasabi ng iba, kasi tinukso ko ng Diablo eh. Tikswa na ako yung Diablo. O niya, may kasala ko eh. Oh, tama, nanunukso ang Diablo, pero wag mong sasabihin na yung kasalanan mo ay dahil lang sa Diablo. Hindi, yung kasalanan mo, ang ibig sabihin dito, kasalanan, nagre-reward ka, nagtatas ka ng armas sa authority mismo ng Diyos. Yung kasalanan ko, ako responsable, ako may gawa, willful sin. Hindi ko pwedeng idamay yung iba. Yan ang ibig sabihin ng transgression. Pag sinabing makasalanan ka, ikaw talaga ang may gawa nun. Sa harapan ng Diyos, kaya nga, guilty ka. Yan ang pagsuway sa authority ng Diyos. Naalala niyo nung magkasala si Eva? Ang tinawag ng Panginoon si Adan, di ba? Where are you? Sabi niya, hubad ako, nahihiya ako, nagtago ako, natakot ako eh. Ba't ka nahiya? Kinain mo ba yung inutos ko sa'yo? Yung babae kasi, yung binigay mo ka ako. Tapos sabi ng Panginoon sa babae, ano? Yung Diablo. Ang ibig ko sabihin dito, sa tuwing tayo ay magkakasala, tayo may gawa nun. James chapter 1, 2 ba yun? 1, 13, 14 ba yun? Huwag sabihin ng sino man kapag siya'y tinutokso ako ng Diyos. Sabagat ang Diyos ay hindi niya pwedeng tuksuin ng sino man. Hindi ang isang tao, kapag siya tutokso o nagkakasala, siya'y nagkakasala dahil sa kanyang sariling. All have sinned and fall short of the glory of God. Doon si Kristo nasugatan. Nasugatan siya dahil sa ating mga kasalanan or transgressions sa ating pagsuway. Pasuway, ikayo pasuway? Ikayo.
sige, laganasan na, mag-umpisa ka ngayon. Lahat tayo, hanggang doon sa dulo. Hindi ka ba pasaway? Alam mo, by experience, ikaw ay sumusuway din. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Di ba, sabi ng iba, pag sinasabi ng iba, lahat tayo pagdating dito. Alam natin ang gobyerno natin, bulok. Pero lahat naman tayo eh. Mahati hindi na leaders tayo, boy. Kaya lang pag iniisip mo yun, lahat naman ng tao. Sinasabi ko sa inyo, sa bagay na ito, sabi nga ng Panginoon, ang hindi nagkasala sa inyo, ang unang-unang bumato. Pag sinabing siya ay nasugatan sa ating pagsuway, yan ang tinatawag, lahat tayo ay nagtaas ng armas of authority ng Diyos. Sa mundong ito, hindi lang ang rebelde ay ang fallen angels, ang diablo, kundi ang tao. Lahat tayo ay may taas ng ulo sa Diyos. Kaya nga, ang pinakamalalim na problema ng tao ay ang problema, paano siya makikipagkasundo sa kanyang malilikha. The deepest of all human problems is the problem, of man's relation with his Maker. Sa Bible, nakikita natin, ang issue lagi, ang relasyon ng tao sa Diyos. Ano ba relasyon ng tao sa Diyos? Well, ang tao, sabi ng Bible, ay nakapatong ang kasalanan. Hanggat may kasalanan, hindi makakapagkasundo ang Diyos sa tao. So, yun ang ibig sabihin ng pagsuway. Lahat tayo ay nagtataas ng armas. Lahat tayo ay hindi nagpapailalim sa authority ng Diyos. Ginagawa yan ng devil, ginagawa yan ng fallen angels, ginagawa yan ng tao. Ako yun. Tingnan natin yung 2 Corinthians chapter 5. 19 ba yun? Hindi mo nga alam? Oras na ba? Lawin niya po. Lawin niya po. God help us. Sana po, ay hindi na sa makatuwid kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili at ito mga pakikipagkasundo. Tayo ang unang lumalapit sa Diyos. Mo isipan tao. Ikaw unang naghahanap sa Diyos. Naintindihan niyo ba yun? Siya ang unang naghahanap sa iyo. Nakikipagkasundo ang Diyos sa iyo. Hinahanap ka. Diyos, sabi ng Bible, we love Him because what? He first loved us. Kaya ka tumanggap sa Panginoon, tinawag ka ng Panginoon, nakikipagkasundo. Ano ang pinsil nila? Na ibilang yung kasalanan mo, ingatraso mo kayo. Kaya nga, kay Kristo ang nagdusa, ibig sabihin pinarusahan niya yung ating kasalanan sa Panginoon sa Kristo. Matindihan, hindi na ibibilang sa kanila ang kanilang kasalanan. Tapos sabi ng verse 20, kaya't kami mga sugo para kay Kristo. Hallelujah! Yang mga Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo. Kayo'y malipagkasundo sa Diyos. Nung sakali, sa bulwagang ito, meron pang hindi Kristiyano o nagipagkasundo sa Diyos. Ating kang problema. Hindi. Nakikinig ba kayo sa akin? Ang laki ng problema mo. Kung sa oras na ito, ay hindi ka pa payapa nakipagkasundo. Ka pa pwedeng hindi ka pwedeng mamatay, hindi ka pwedeng tumanda, hindi ka pwedeng magkaroon ng sakit hanggat hindi ka nakikipagkasundo sa Diyos. Alam niyo ba ang pinakamahalaga ang kailangan ng tao? Hindi naman peace kundi peace with God. Peace with God. Peace
hindi na ibibilang sa iyo ang iyong kasalanan. At ngayon, ang Diyos pa ang may gawa. Makikipagkasundo, inaabot ng Diyos ang kanyang kamay sa ating mga kasalanan. Inaabot sa iyo. Yan ang ibig sabihin niya. Kaya si Kristo namatay. Pag naintindihan niyo yung biyaya, makikita ninyo, hindi kayo ang unang lumapit sa Diyos. Hindi kayo ang unang naghanap sa Kanya. Siya ang unang naghanap sa inyo. Mas mabait siya sa atin. Naniniwala kayo doon? He first loved us. Of course, kinilala ko si Kristo, tinanggap ko sa Panginoon, hindi ko alam siya ang unang umibig sa akin. Siya ang naghahanap sa akin. Parang kung hindi kang vision, hindi kang imagination, inaabot ng Diyos ang kanyang kamay. Tingnan mo yung cross. Lord, paano yung kasalanan ko? Ito nga, it is finished kay Jesus Christ. Hindi na ibibilang sa iyo. Kasi hanggat may kasalanan sa tao, at nakapatong kasalanan, hanggat hindi pa napapatawad ng kanyang kasalanan, hindi siya pwedeng makipagrelasyon sa Diyos. At yun ang problema. Common naman sa ating mga tao. Common sa ating tao. Alam natin, di ba? Alam natin that something is wrong with the world and in our personal lives. Alam natin, yung mali naman sa daigdig eh. Yung mali, ano yun? Alam ko, putol yung aming relasyon sa Diyos dahil sa kasalanan. Kaya dumating si Jesus Christ sa daigdig dito upang ma-reconcile, makipagkasundo ang Diyos sa taong nakasalanan. Yan ang ibig sabihin niya. Kaya sinasabi ng Bible, kasugad na siya dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binubog dahil sa ating mga kasamaan. Yung kasamaan daw dito, yung sinasabi dito, yung tuwid, ginagawa natin baluktot. Hindi ba tayo mga tao ganyan? Ako, nung ako hindi Kristiyano, meron akong lying lips eh. Ibig sabihin na, okay lang sa akin yung nagsisinungaling. Lumaki akong gano'n eh. Sabi ng nanay ko, pumasok ko ba? Hindi. Ganun ako lumaki. Ang dating mundong ginagalawan dito, yung tuwid binabaluktot natin eh. Halimbawa, ang sex, sagrado yan. Pero ang sex, gagamitin mo lang yan sa konteksto ng pag-aasawa. Pag may asawa ka na, hindi ka pwedeng magligaw ng iba, hindi ka pwedeng tumingin, hindi ka pwedeng makasama kanina. Ang sex na yan ay sagrado sa loob lang ng konteksto ng pag-aasawa. Maganda yan, pero pag ginamit mo yan sa iba, yun ang masama. Yun ang ibig sabihin ng kasamaan. Ang pera, okay. But the love of money is the root of all evil. Kailangan kayong pera. Pero sa oras na ang pera ginawa akong Diyos, hindi ako magiging masaya. Wala lahat ng ito. Love of money. Anong problema ng gobyerno na ng Pilipinas? Yung mga politiko. Anong problema niya? Sa tatay ko, nung bata pa siya, naririnig ko na yan eh. Wala yata naging presidente hindi dumaan dyan sa tinatawag na korupsyon. Ang lala ng kultura ng Pilipinas dyan. Pero mo, nakaw dito, nakaw doon, nakaw dito, nakaw doon, nakaw dito, nakaw doon. To tell you frankly, hindi na ako nanonood ng balita eh. Di ba, kung naiinip lang ako, parang akong naayos. Ako ba tinitilugsa ko yung gobyerno natin? Hindi, sinasabi ko lang yung nakikita natin. Hindi ba puro kaso, korupsyon. Ano yun? Greed. Mga kapatid, di ba sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay. Hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Of course, kailangan natin ng money, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng material. Pero sa oras na ito, ay inibig natin, higit sa Panginoon, yun ang higit masama.
Matuto kayo sa sinasabi ni Solomon, di ba? Naranasan niya ang lahat ng bagay, pero sa panghuli na kanyang sinasabi, ito yung pinakamahalaga sa buhay. Sabi niya, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos. This is the whole duty of man. Fear God. Obey His commandments. This is the whole duty of man. So sa buhay natin, ano man ang ating blessings, pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Kasi nga, kasama ito sa buhay. Alam niyo ba, prophecy ito eh. Itong binasa natin, Isaiah, prophecy ito, 700 before dating si Christ. Hindi pa nangyayari itong cross na ito dito sa Isaiah. 700 taon pa ito bago mangyari. Pero dahil ang Diyos ay arkitekto ng buong sangsinukob, alam niya ang mangyayari. At sa Diyos nangyari na. Sige, subukan niyo basa yung chapter 53 ng Isaiah. Then 52, makikita niyo si Christ, hindi lang yung kanyang first coming, kundi yung second coming. Ano yung second coming ni Jesus Christ? Oo, pagdating ni Kristo sa kanyang second coming, darating siya bilang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Tatanggalin niya ang kasalanan, tatanggalin niya ang kamatayan. At sa oras na yon, kaya rin katong panang ito, wala nang tatanda, wala nang mamatay, walang kasalanan. Pagdating ng Panginoon Yesu Kristo, at matitigil ang drama ng daigdig na ito. Lahat ng tao na nabubuhay sa kanilang sarili, hindi sa Panginoon. Di ba sabi ng Bible, lahat ay lilipas, but he that doeth the will of God will live forever. Matitigil ang ingay, ang drama, ang saya ng daigdig na ito na wala ang Panginoon Yesu Kristo. At sa pagdating ni Kristo, patutunayan niya na siya ang totoong nagmamay-ari at Panginoon ng lahat ng bagay. Kaya nga, King of Kings and Lord of Lords. Yun ang sinasabi ng Bible. Merong glory, hindi mo pwedeng hiyambing ang kahirapan ngayon, ang pagdurusa ngayon sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Paano natin patutunayan yun? Resurrection! Si Kristo muling nabuhay. At darating siya sa kaluwalhatian. Kaya lang, preno muna. Bago yung second coming, dapat mong maintindihan itong first coming. Ano yung first coming? Siya'y magdurusa. Siya'y pahihirapan. Siya'y i-reject. Siya'y papatayin. O, tok na kayong magsalita, datang laikis, ali, kailangan na yung naintindihan pa mo. Cross ko anong ginawa niya. The first coming of Jesus Christ. Bakit? Baka dumating siya, hindi ka naman kasama. Tingnan natin ang 17. Saan ba si Mark? Wala ba si Mark? Okay. Hanggang oras ako dito. Gutom na kayo. Kasi ito lang muna, titigil ko. Same time. So Luke chapter 17, so verse 20, di ba tinanong dito ang Panginoong Yesu Kristo? Ito yung tanong. Sa Lucas 17, ito yung tanong sa kanya. Palibas din tinanong si Jesus, verse 20, ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Kanyang sinagot sila, ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatandaang makikita. Tapos sinabi rito sa verse 24. Ito yung makikita. Ano sa yan? Sapagat kung paano ang kidlat ay kinikislat sa kanyang araw ng glory.
Okay? Akala nyo, ang daigdig na ito, mananatili. Hindi. Merong kabilang daigdig na plano. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos kasi, magplano yun. Okay, now, yun ang second coming. He will come in glory. Ang Panginoong Jesucristo. Pero sabi niya rito, 25, lalo niya po. Subalit, kailangan muna siyang magdusa ng maraming bagay at itakwil ang lahing ito. Ano yun? Ang cross. Yan ang first coming. Not siya na yung salita. Kailangan muna siyang magdusa. Kailangan muna siyang itakwil. Kailangan muna siyang mamatay. Kailangan muna yung cross. Muli na sabihan niyan. Muli sabihan niyan. Kailangan kaya pa ngayon sa ding kasalanan. Uling istong din ng wing kasalanan at yung hatulang kayong tao. Malaman dito. In Diyos holy yun. Hindi lang siya pag-ibig. God is a consuming fire. Tutupukin niya lahat ng kasalanan. Parurusahan niya ang kasalanan. Remember that. Gusto kong nakilala niyo, ang Diyos ng Biblia na ipinangaral natin. Ang Diyos na ito ay hope. Siya ay galit sa kasalanan. Siya ay banal. Siya ay magpaparusa. Pero pag-ibig siya, kaya nga binigay niya ang kanyang anak. Kailangan itong mangyari. Ano ang isusob ng Panginoon? Tinga, di ba, putang Kristiyano ka dapat pag Kristiyano ka, ang pinakamagandang buhay. Hindi ito ang pinakamagandang buhay sa lupa. This is the best. Hindi ito yung best life. Huwag kayong mangarap dito sa daigdig na ito na kayo ay talagang lahat ay magiging perfect. Magiging mayaman ako, magiging maulad ako. Hindi ito ang pinakamagandang buhay sa Christian. Na hindi ko sinasabi, hindi ko kinokontra yung bless mo. Bless kayo ng Panginoon, gamitin sa Panginoon. So, bahala kayo sa Panginoon pag gano'n. Kaya lang, yung sasabihan, yung best life na ng Christian, yung yato, ang sanlibutan ito. Hindi! That's not true. This is not true. Kaya ang Kristiyano minsan may sakit. Minsan nagpapagaling ang Panginoon. Minsan hindi. Yung iba minsan maraming pera. Yung iba naman hindi. Iba-iba. Kasi nga, pero pagdating ng Panginoon, lahat tayo ay lalabas at makakayag sa kanyang kalwalhatian. Bakit? Ang unang sosolve ng Panginoon is sin. The sin problem. Kaya nga, kailangan muna siyang magdusa. Yan ang issue. Okay, so kailangan siya munang, di na sabi ng 25, di ba? Kailangan muna siyang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Yan ang cross. Okay? Ngayon, tingnan natin yung kondisyon ng mundo. Hindi sa akin binasa. Kaya nyo, hindi na ako masyadong tatuwa kung tinong to. Ganyan din ang mangyayari, sabi niya rito sa 28. At kung paano nangyari sa mga araw ni Noe, ay ganyan din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Bayo dating yung Ginoo, hindi ko alam kailan darating si Kristo, huwag niyo isipin yun. Pero bago siya dumating, ito yung kondisyon ng mundo. Ano yung kondisyon ng mundo? Well, kung paano nangyari sa mga panahon ni Noe, ay gayon din naman ang mangyari sa mga anak ng tao. Sila'y kumakain, umiinom, nag-aasawa, at sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa dakong si Noe at dumating ang baha at nalibol sila. Lahat. Gayon din panahon ni Lot. Anong ibig sabihin nun? Walang masamang kumain. Walang masamang mag-asawa. Walang masamang mag-enjoy sa buhay. Wala. Walang masamang magnegosyo. Ano yung masama? Bakit sila? Ready rin daw. Busy sila kay material, ready kay spiritual. Dumating yung baha at sila unahan ay nalibol. Sa kaabalahan mo sa buhay, hindi mo na iniisip na darating ang Panginoon Jesucristo. Dahil sa kaabalahan mo sa buhay. Anong pinagkakaabalahan mo? Maaaring legitimate, kailangan sa buhay. Huwag mong kalilimutan na siya'y babalik like a thief in the night. Gugulatin niyang daigdig. Paano yung walang Holy Spirit sa'yo?
Anong ginagawa ng tao? Hindi niya sinasabi, nagbabaklaan sila, nagpapatay sila, nagpakasama. Hindi lang eh, kumakain lang eh. Anong ibig sabihin nun? Walang ibang ginawa ang tao, kundi ang iniisip niya, puro material, walang spiritual. Walang kaluluwa, walang eternity, walang Diyos, walang judgment, walang spiritual, wala lahat ng ito, walang eternity. Lahat ng kanyang iniisip, ano aking kakainin, aking susuotin, paano ko gagawin ito? Well, kayong mga anak ko. Okay lang magpagawa ng bahay. Sige, okay lang. Kayo magtrabaho. Okay lang kumain kayo dito. Kumain kayo. Gusto nyo, imbitahan pa nyo ako kung saan nyo gusto kumain. Okay lang yun. Kaya lang bilang Christian, hindi lang yan ang gagawin mo. I'm serious. Gusto nyo akong imbitahin? Okay lang. Hindi, para sabihin ko lang sa inyo, di ba balansin nyo? Naalala ko yung mayamang lalaki, successful, chapter 2 ng Luke. Anang mga niyan eh. Ang daya mo ng ani. Wala ka ng paglalagyan. Para laking gudyo ng aking kamalik, doon ko ilalagay ang aking ani. Wow! Anong sabi niya? Sabi niya, ano sabi niya doon? Oh, kaluluwa ko. Ang dami mo nang naimbak. Mabubuhay ka na para sa bukas. So, sabi niya, kumain ka, uminom ka, at mag-enjoy ka. Remember, successful ito. Ala-kalaban ka rin eh. May pwedeng kalabanin yung taong successful. Kasi pag sinabing successful yung tao, ang mata ng tao, successful yan. Pero hindi sa Diyos. Nung gabing yon, anong ginawa ng Diyos? Ngayong gabi ito, puputulin ko buhay ko. Ngayon, sino makikinabang? Sige naman. Anong problema ng taong yon? Ang problema ng taong yon, magaling siya sa buhay sa mundong ito, pero yung calculator na, yung Diyos. That's the point. Galing mo mag-aaral, ang galing mo sa libro, ang galing mong kumita ng pera, ang galing ng lahat ng bagay. Pero nasa ng Diyos? Yan ang ibig sabihin ng worldliness. Yung worldliness, ay naman nang kumakain ka o mayaman ka, hindi. Ang worldliness, walang Diyos. Walang kaluluwa, walang eternity, walang Christ. Aliw na aliw ka, that's the point. Balik-balik po sa Diyong kaya kayo. Pero ganyan na tao. Kaya nga, pagdating ni Kristo, nandun kayong palagyayo. Pagdating ni Kristo, hindi ready ang mundo. Now, kailangan mo na siyang magdusa. Oh, yes. Dahil ihanda niya ang mga tao sa Kanya para maiharap sa Diyos at siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga na-expand basta nga pa si Bari ba yung mayari? Isaiah 53. Ipinadaw sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. With His stripes, we are healed. Kita nyo, hindi tayo bababad sa salitang pagdurusa lang. Hindi tayo bababad doon. Papasok dito yung kabuuan ng Ebanghelyo. Ano yun? Sa sugat ni Jesus, gagaling ka. Sa kanyang latay, ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan. Now, anong kailangan ng tao? Kayo, kung doon na kayo, experience na eh. Hindi ba kayo masaya? Kayong pinalaya kayo sa inyong kasalanan. Hindi ba? Healing yan. Yan ang healing. It all began in His sufferings
it will end in your healing. By His stripes, with His stripes, you are healed. Hindi ba? Hindi peace of mind, hindi peace with God. Hindi ba ngayon, pwede ka na, Lord, napatawad yung kasalanan ko. Pwede na akong marap sa iyo, Panginoon. Wala nang pag-aatol yung mga anak kay Kristo Jesus. Ano yan? Hindi ba healing yan? Hindi ba kagalingan yan? Dahil siya nagdusa, ikaw ay gumaling. Ikaw ay naligtas. Ikaw ay na-justify. Ikaw ay na-sanctify. Ikaw ngayon ay nagkaroon ng knowledge pagkakilala sa Diyos. Ang Diyos ngayon, hindi na malayo sa iyo, hindi na siya remote, kundi ang Diyos ngayon ay tatawagin mo siyang Aba. Dati hindi ganyan ang ating pananaw sa buhay. Mag-iiba pag ang Panginoon kasama mo sa buhay. Hindi ko sinasabi pag Kristiyano ka, walang problema, walang pagsubok. Hindi ko sinasabi yan. Sinasabi ko lang, iba ngayon, dahil may kasama ka sa iyong buhay. Remember, Pasko pa rin sa atin. Ano yun? God with us, Emmanuel. He is with us. Ngayon, bago tayo maggumunyon, gumaling ka na ba? Maglinis ka sarili. Magseryoso ka kayang Diyos. Ngayon yung 2026. Ang ibig sabihin yan, nasugatan siya, nagdusa siya para sa iyong kandalisan, para sa iyong kalinisan. Ang kayong mabuhay sa Panginoon. Maglingkod kayo sa Panginoon ngayon. Kasi nga dahil sa kanyang latay, gamitin ninyo ang inyong buhay ang lahat ng bagay with all your heart. Hindi na pupunta lang yung kasalanan. Kaya iiwasan natin yung kasalanan. Isipin natin yun, Lord, dahil sa iyong latay, dandalisahin mo ko. Baguhin mo ako. Please, Lord, baguhin mo ako at patatagin mo aking pananampalataya. Yan ang ibig sabihin, dahil siya'y nasugatan, dahil siya'y nagdusa, with His stripes, sa kanyang latay, tayo ay nagsigaling. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa kaluwalhatian ng krus na ito. Yes, Lord. Alam namin sa aming karanasan dahil sa inyong ginadi, dahil sa inyong ginawa, Panginoon, maraming pong salamat. Kami napatawad, kami napalaya, naliwanagan, at tulungan mo kami dahil sa ginawa mo sa amin, tulungan mo kaming mabuhay ng nararapat. Hayaan mo ang aming mga natitirang araw dito sa lupa ay paglingkod namin sa iyo na nagpapasalamat. Wala kang kasalanan, ang aming parusa ay inako mo. Ikaw ang nagdusa, ikaw ang namatay, pero kami gumaling. Kulang ang aming pasasalamat. Maraming salamat po. Sa amin ngayon, pag-partake ng banal na hapunan, inaalala po namin, Panginoon. Dahil sa iyong sugat, dahil sa butas ng iyong kamay, dahil sa iyong pagdurusa, kami ngayon ay malaya. Naliwanagan at higit sa lahat, nagkaroon kami ng kapayapaan sa Diyos. Walang kayamanan na higit dito, aming Ama. Maraming pong salamat, Panginoon. Bago yung iyong second coming, sa iyong first coming ay tinuruan mo kami at dinala mo kami sa krus ni Kristo. Sana itulad mo rin kami, aming Diyos, kay Pablo, na huwag kaming magmapuri maliban sa krus ng aming Panginoong Jesucristo. Yes, tama rin yung awiting yun, higit sa lahat. Panginoon, ikaw ay nagdusam at kami napalaya, napatawad. Salamat, Ama. Ang usapan ngayon ay hindi ang bagong taon lamang, kundi ang bagong pagkatao na kay Kristo. Hindi lang bagong taon, hindi mga bagong tao sa Panginoong Jesucristo. In Jesus' name we pray. Amen. Mamaya awitin natin yung kabag-ola pagkatapos ng ating pagkakataon.